Nakaupo ako ng tahimik sa mesa kasama ang 7 taong gulang kong apo, sa ikalawang kasal ng anak kong si Armando. Biglang hinawakan ng mahigpit ng bata ang kamay ko at bumulong. Lola, gusto ko nang umalis ngayon din. Tinanong ko siya, bakit, anak? Nanginginig siya ng sumagot. Lola, hindi mo pa tiningnan sa ilalim ng mesa, di ba? Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko at natigilan. Hinawakan ko ang kamay ng apo ko at tahimik kaming tumayo. Napakabuti mong nandito. Kung nanonood ka ng video na ito, pakilik at subscribe sa channel at sabihin mo sa comment kung saan mo naririnig ang kwento ko ng paghihiganti. Gusto ko malaman kung gaano kalayo na ito nakarating. Nakaupo ako sa gitna ng bulwagan ng kasalan. Isang ballroom na puno ng liwanag ng kandila. Katabi ang munting apo ko na si Lito, ang batang minamahal ko ng higit pa sa buhay ko. Ngayon ang kasal ng anak kong si Armando kay Ava, ang pangalawa niyang asawa. Ang munting si Lito ay abala sa pagpapagalaw ng pulang laruan niyang kotse sa ibabaw ng puting-puting mantel. Ang malinaw niyang mga mata ay parang nasa sariling mundo. Nawala man lang ingay ng mga matatanda sa paligid niya. Tiningnan ko siya at lumambot ang puso ko. Maingat kong inayos ang maliit na bauti sa lig niya. Parang hinahaplos ko ang alaala ng nanay niyang si Maricel, na ang bawat matamis ng ngiti ay malinaw ko pa ring naalala hanggang ngayon. Ang malamyos na tugtugin ng jazz band ay pumupuno sa kwarto. Nakihalo sa bulong-bulungan ng mga usapan at sa tunog ng mga baso ng alak. Ang bulwagan ay marangyang pinalamutyan ng mga puting rosas sa bawat mesa at ang liwanag ng kandila ay sumasalamin sa makikinang napilak na plato. Tumingala ako para hanapin si Armando. Abala siya sa pag-ikot sa mga mesa. Nag-iwan ng tuos sa mga bisita habang may ngiti sa labi na parang gustong itago ang lumbay na alam kong nasa puso niya pa rin mula nang mawala si Maricel. Sa malayo, si Ava, ang bagong asawa ng anak ko, na nakadamit ng makintab na wedding gown na puno ng beds, ay nagpapakuha ng litrato kasama ang mga kaibigan. Perpekto ang ngiti niya, walang bahid ng ulap, parang ang buong mundo ay kanya. Tiningnan ko siya at may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Pero pinilit kong balewalain. Sinabi ko sa sarili na masyado lang akong sensitibo. Ang mga waiter ay grasyosong gumagalaw sa pagitan ng mga mesa, naghahain ng alak, nag-aalis ng mga walang laman na plato, at inaayos ang mga napkin. Isang mag-asawang matanda sa mesa namin ang ngumiti sa akin. Ang bilis lumaki ni Lito. Ilang taon na siya ngayon, Betty? Ngumiti ako at mahinang sumagot. 7 taon na siya. Ang bilis ng panahon. Pagkatapos ay tumalikod ako para kuhain ng maliit na piraso ng keke para kay Lito. Tumingala ang bata, nagliwanag ang mata sa pasasalamat. Pero agad niyang ibinaba ulit ang ulo at itinuloy ang pagpapagalaw ng laruan niyang kotse na parang doon lang siya ligtas. Bigla siyang tumigil. Tumigil ang maliit niyang kamay sa pagtulak ng kotse. At ang bilog niyang mga mata ay tumingin sa akin ng seryoso na hindi pangkaraniwan sa kanya. Medyo natakot ako. May masamang pakiramdam na dumaloy sa katawan ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Yelo ang lamig ng maliit niyang daliri. Sa nanginginig na boses, bumulong siya. Lola, gusto ko nang umalis ngayon din. Nanginginig ang boses niya na parang pinipigilan ang takot na hindi niya maipaliwanag. Bumilis ang tibok ng puso ko. Yumuko ako sa kanya at ipinatong ang kamay ko sa balikat niya. Ano ba ang nangyayari, anak? Sabihin mo sa lola. Nanginginig si Lito, nakapikit ang labi. At bumulong siya ng mahina na kailangan ko pang idikit ang tainga ko para marinig. Lola, hindi mo pa tiningnan sa ilalim ng mesa, di ba? Parang malamig na kutsilyo ang salitang iyon na tumusok sa dibdib ko. Nagsimulang lumaki ang matinding takot sa loob ko. Nahihirapan akong huminga. Pinilit kong manatiling kalmado at hinaplos ang buhok niya. Pero ang tingin niya, ang gulat na mukha ng 7 taong gulang na bata, ay hindi ko na maaring balewalain. Sige lang, anak ko. Titingnan ng lola, sabi ko. Pinilit na maging mahinahon ang boses ko, kahit ramdam ko ang malakas na tibok ng puso ko. Maingat kong itinaas ang gilid ng puting mantel at sumilip sa madilim na parte sa ilalim ng mesa, kung saan nakikita ang mga paa ng upuan at ang maliit na sapatos ni Lito na gumagalaw-galaw. At doon ko nakita. Isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop ng 4. Nakahiga lang doon, katabi mismo ng upuan ni Lito. Napakaliit na halos mawala sa dilim. Pero ang pagkakakita ko rito ay nagpalamig ng dugo ko. Yumakap si Lito sa akin. Mahigpit na hinawakan ang braso ko na parang hinintay niya akong iligtas siya. Nararamdaman ko ang mabilis niyang paghinga. Bawat pagyanig niya ay parang nagsasabi na may malaking mali. Yumuko ako ng tuluyan. At nanginig ang kamay ko nang kunin ko ang papel. Ang mga tao sa paligid namin ay nagtatawanan at nag-iwan pa rin ng toast. Pero sa sandaling iyon,
Ang buong mundo ko ay naging ako lang, si Lito, at ang nakakapangilabot na papel na hawak ko. Binuksan ko ito. Sapat na ang mahinang liwanag ng kandila sa mesa para mabasa ang nakasulat na salita. Mesa 8, lagyan ng hipon ang serving ng bata. Ilang salita lang, pero parang suntok ito sa puso ko. Naramdaman ko ang dugo ko na nagyelo at nahirapan akong huminga. Matindi ang allergy ni Lito sa hipon. Alam na alam ito ng buong pamilya. Isang piraso lang ng hipon ay pwedeng pumatay sa kanya. Sino ang maaring sumulat nito? Sino ang maaring ganito kasama? Sa araw pa ng kasal ng anak ko, pinisil ko ang kamay ni Lito. Nararamdaman ang pagyanig ng maliit niyang daliri sa akin. Bigla akong tumayo, walang pakialam sa gulat na tingin ng mga tao sa paligid. Tumigil sa pagsasalita ang mag-asawang matanda sa tabi namin at tiningnan ako ng may pag-aalala. Niyakap ko si Lito ng mahigpit, na parang matatakot akong mawala siya kung bibitawan ko. Nagpatuloy ang tawa at musika, pero sa akin, lahat ay naging mabigat at nakakasamid na katahimikan. Bumalik sa isip ko ang mga nakaraan. Inilabas ako nito mula sa makikinang nabulwagan ng kasalan at ibinalik sa mga taon na buo pa ang pamilya namin. Akala ko noon, palagi ng puno ng tawa ang tahanan ng anak ko. Pero ang buhay, parang biglang bugso ng hangin, ay pinatay ang apoy ng kaligayahan. Iniwan akong may mga sugat na hindi nagagaling kailanman. Naalala ko si Maricel, ang unang manugang ko, na parang sikat ng araw sa umaga na dumadaan sa bintana. Matamis at mainit ang ngiti niya. Palagi niyang ipinaparamdam sa akin na parang tunay na anak niya ako. Si Maricel ay hindi kailanman nagsasalita ng malakas. Hindi kailanman gumagawa ng bagay na mag-alala sa akin. Isa siya sa mga taong titingnan mo lang ay mapayapa na ang pakiramdam mo. Naalala ko pa ang mga mahamog na hapon sa subdivision ng Quezon City noong dumating ako sa maliit na bahay ni na Armando at Maricel. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Lito, na bagong matuto palang maglakad, sa likod bahay habang hinahabol ang makulay na bola. Si Maricel ay nasa beranda na may basket ng mga sariwang gulay. Nakangiti habang tinitingnan ang anak. Nay Betty, tikman mo ang adobong manok ko. Ano sa tingin mo? Madalas niyang sabi. Puno ng pagmamalaki habang inilalagay ang mainit na mangkok sa harap ko. Naupo ako doon, kumakain at nakikipagkwentuhan sa kanya tungkol sa mga simpleng bagay habang gumagapang si Lito sa sahig na may hawak na lumang laruan ng kotse. Pero ang pinakamaganda at pinakamasakit na alaala ay ang gabing biglang nagkasakit si Lito. Mataas na mataas ang lagnat niya. Nag-iinit ang maliit niyang katawan at halos hindi na makadila ang mga mata niya kahit umiyak. Hawak-hawak siya ni Maricel habang tahimik na tumutulo ang luha sa pisngi niya. Nay Betty, natatakot ako. Bulong niya, nanginginig ang boses. Naupo ako sa tabi niya, nagpapalit-palit sa paglalagay ng basang tela sa noo niya. Sinusubukang pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala, anak. Malakas ang batang yan. Gagaling yan. Pero sa loob ko, mabigat ang pag-aalala ko na parang bato. Nagbantay ako kay Maricel hanggang madaling araw, hanggang sumikat ang unang sinag ng araw, at bumaba ang lagnat ni Lito, at nakatulog siya sa bisig ng nanay niya. Humarap sa akin si Maricel. Pulang-pula ang mata, pero may mahinang ngiti. Salamat, Nay. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Hinawakan ko lang ang kamay niya at pinisil ng mahigpit, na parang sinasabi kong palagi akong nandyan para sa kanya at kay Lito. Akala ko noon, magiging masaya magpakailanman ang maliit na pamilyang ito. Parang awit na walang hanggan. Pero isang mapait na hapon, nawasak lahat. Tumunog ang telepono habang naghuhugas ako ng plato sa kusina. Malamig na boses ng pulis ang narinig ko. GNG, Santos, nakakalungkot to naming ipaalam na may aksidente. Hindi ko na natandaan kung paano ko natapos pakinggan ang sinabi. Alam ko lang, nanginginig ng sobra ang kamay ko na nabitawan ko ang plato at nabasag. Nawala si Maricel sa isang kisap mata nang mabangga ng truck na nawalan ng kontrol ang sasakyan niya sa labas ng lungsod. Natigilan ako roon. Parang gumuho ang mundo sa harap ko. Ang libing ni Maricel ay noong araw ng malakas na ulan. Walang tigil ang patak ng ulan na parang umiyak din ang langit para sa kanya. Si Lito, na 4 na taong gulang pa lang noon, ay nasa kandungan ko. Litong-lito, tinitingnan ang lahat ng walang muwang, hindi alam ang nangyayari. Lola, nasaan si Mommy? Tanong niya sa maliit na boses. Niyakap ko siya ng mahigpit, nilunok ang luha ko, at bumulong. Nasa magandang lugar si Mommy, anak. Pero sa loob ko, parang dinurog ako. Si Armando, ang anak ko, ay gumuho sa harap ng kabaong. Nanginginig ang balikat, at walang masabi. Alam ko, pinipilit niyang maging matatag. Pero blangko ang tingin niya.
na parang sumama ang kalahati ng kaluluwa niya kay Maricel. Pagkatapos ng trahedyang iyon, lubusan nang nagbago si Armando. Inilibing niya ang sarili sa trabaho. Maagang umaalis ng bahay at hindi na umuwi hanggat hindi pa natutulog si Lito. Naiintindihan ko na tumatakbo siya. Sinusubukang punan ng trabaho ang malaking puwang sa puso niya. Pero si Lito, ang mahina kong apo, ang pinakanagdusa. Nagsimulang konti na lang ang salita niya. Madalas malungkot ang tingin niya, na parang naghihintay ng himala na ibabalik ang nanay niya. Ako na lang ang naging sandigan niya. Dinala ko siya sa paalan tuwing umaga at naupo sa tabi ng kama niya tuwing gabi para yugo. Lola, kwento mo tungkol kay Mommy, madalas niyang sabi. At kinukwento ko sa kanya ng paos ang boses, tungkol sa mga pagkakataong kinakantahan siya ni Maricel hanggang makatulog. Kung paano niya pinuputol-putol ang prutas para gawin ang paborito niyang dessert. Bawat kwento ay para panatilihing buhay ang imahe ni Maricel sa isip ni Lito at sa puso ko. Si Lucia, ang ampon kong anak, ay naging mahalaga rin sa mga araw na iyon. Sa mainit niyang puso at magaling na kamay, madalas siyang pumunta sa bahay. Dala ang mga coloring book o cookies na siya mismo ang nagluto. Minamahal niya si Lito na parang tunay na kapatid. Binubuhat niya ito, tinuturuan magbasa, o nauupo ng oras-oras sa mesa para tulungan sa mga drawing niya. Tingnan mo, Lito, mas maganda ang bahay mo kaysa sa akin. Sabi niya, tumatawa ng malinaw ang boses. Pero minsan nahuhuli ko si Lucia na nakatitig kay Armando kapag tahimik na pumasok ito pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Malalim na tingin na may lampas sa simpleng pagmamahal na magkapatid. Nakikita ko, pero pinili kong manahimik. Baka natatakot akong banggitin. Baka masira ang natitira naming balanse sa pamilya. Unti-unti nang nawala ang tawa sa bahay ni Armando. Pero salamat kay Lucia at Lito, na natiling nagliyab ang apoy ng pamilya, kahit mahina. Ginawa ko ang lahat para hindi ito mamatay. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong pareho kaming may sugat na hindi pa gumagaling ni Armando. Tuwing nakikita kong natutulog si Lito, nakikita ko ang mukha ni Maricel sa maliit niyang pisngi, at sumasakit ulit ang dibdib ko. Malinaw pa rin sa isip ko ang alaala ng hapong iyon na parang hindi lumipas ang panahon. Nakaupo ako sa maliit kong sala, nakikinig sa mga maya sa labas habang puno ng halo-halong damdamin ang puso ko. Ito ang unang beses na dadalhin ni Armando si Ava sa bahay para ipakilala. Sinubukan kong buksan ang puso ko. Sinubukan kong tingnan ang babaeng ito sa mata ng isang ina na nais mahanap ulit ng anak ang kaligayahan pagkatapos ng sobrang sakit. Pero sa kaibuturan, hindi ko matanggal ang kakaibang pakiramdam na parang malamig na hangin na nagpapapigil sa akin. Noong hapon na iyon, dumating si Armando. Nasa kusina ako naghahanda ng paboritong tacos ni Lito nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Armando na may kakaibang ningning sa mukha. Parang noong kabataan niya ang mga mata niya ng puno ng pagmamahal na hindi niya maitago noong si Maricel pa. Nay, sabi niya ng paosang. Boses, nakasandal sa hamba ng pinto. May ipapakilala ako sa'yo. Tumigil ako sa ginagawa ko at tiningnan siya. Medyo kinabahan. May special. Tanong ko, pinilit na manatiling mahinahon ang boses. Ngumiti si Armando. Ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Magugustuhan mo siya. Puno ng tiwala ang sabi niya. Tumango ako. Pinunasan ko ang kamay ko sa apron. Sinusubukang itago ang pag-aalala na nagsisimula nang lumaki sa loob ko. Pagkatapos ni Maricel, hindi ko akalain na may makakapuno pa ng puwang na iniwan niya. Hindi lang kay Armando, kundi pati kay Lito at sa akin. Noong gabing iyon, dumating si Ava. Pumasok siya sa bahay ko na nakasuot ng eleganteng light blue dress. Perpektong nakabituin ang buhok sa waves na yumayakap sa mukha niya. At pulang-pula ang labi na nakangiti. Kaakit-akit ang ngiti niyang iyon, na parang pinaghandaan para mapasaya ang sinuman. Nakakatuwa po kayong makilala, GNG, Santos, sabi niya sa matamis na boses, bahagyang yumuko ang ulo. Ngumiti ako pabalik, pinatuloy siya, at naghain ng mainit na kape. Ang cozy ng bahay niyo po, sabi ni Ava habang tinitingnan ang mga family picture sa dingding kung saan may larawan ni Maricel na yakap-yakap ang maliit pa noon na Lito. Tumango ako at nagpasalamat. Pero napatagal ang tingin niya sa larawang iyon kaysa gusto ko. At hindi ko sigurado kung nagustuhan ko iyon. Maayos ang hapunan sa kapaligirang pinilit kong gawing magaan. Inilagay ko sa mesa ang mga hinanda ko buong hapon. Tacos sa corn tortilla, enchiladas na may red sauce, at fresh salad na may mangga, paborito ni Lito. Naupo si Armando sa tabi ni Ava. Hindi inaalis ang mata sa kanya. Kitang-kita ang kaligayahan niya sa bawat galaw. Nay, marketing ang trabaho ni Ava sa kumpanya ko. Magaling siya sa ginagawa niya.
sabi niya, puno ng pagmamalaki. Ngumiti si Ava. Inabutan niya ako ng enchilada sa maingat, pero kalkuladong galaw. GNG, Santos, masarap po ito. Turuan niyo po ako, sabi niya, may magiliw na tingin. Ngumiti ako at magalang na sumagot. Pero may bahagi sa akin na nanatiling hindi mapalagay. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya. Sa pagtawa niya na parang nanonood ako ng mahusay na dula. Si Lito, ang apo ko, ay nakaupo sa dulo ng mesa, kakaibang tahimik. Siya nakaraniwang hindi tumitigil sa pagsasalita tungkol sa school. Noong gabing iyon ay sumasabay lang sa pagkain nang hindi tumitingala. Napansin ko na iniiwasan niya ang tingin ni Ava na parang gusto niyang magtago sa ligtas na sulok. Yumuko si Ava, kinuha sa bag ang tsokolate bar, at inilagay sa harap ni Lito nang may nagniningning ng ngiti. Para sa iyo to. Masarap to, Lito. Sabi niya sa matamis na boses na parang gustong mapasa kanya ang bata. Pero nanatili si Lito, mahigpit ang maliit na kamay sa kubyertos. At pagkatapos ay tumalikod lang siya nang hindi hinawakan ang tsokolate. Nakita ko ang takot sa mata niya at parang bumigat ang dibdib ko. Nagkunot ang noo ni Armando. Parang ayawan ang anak. Lito, ano ba? Binibigyan ka ni Ava. Mabilis akong nakialam. Wala yon. Pagod lang siguro. Pabayaan mo na, anak. Nagbuntong hininga si Armando. Pero hindi na nagsalita at nagbuhos pa ng alak kay Ava na parang gustong magpabuti ng mood. Si Lucia, ang ampon kong anak, ay naroon din sa hapunan. Naupo siya sa tapat ko. Tahimik na kumakain. Pero napansin ko kung paano dumilim ang tingin niya nang kunin ni Ava ang kamay ni Armando sa ilalim ng mesa. Palagi nang sensitibo si Lucia. At alam kong minamahal niya si Armando na parang kapatid. Pero minsan nagtataka ako kung hindi kaya mas malalim yon. Nang kunin ni Ava ang kamay ni Armando, tumigil ang kamay ni Lucia sa ibabaw ng baso niya. At nakita ko ang paghigpit ng daliri niya. Walang sinabi. Ibinaba niya lang ang ulo at nagpatuloy sa pagkain. Pero mas mabigat ang katahimikang iyon kaysa sa anumang salita. Gusto ko siyang tanungin. Gusto ko intindihin kung ano ang nakakalungkot sa kanya. Pero alam kong hindi pa tamang oras. Pagkatapos ng hapunan, iginiit ni Ava na siya ang maghuhugas ng plato. Kahit ilang beses ko siyang pinigilan. GNG, Santos, pahinga po kayo, sabi niya ng masigla. Napilitan akong pumayag at tiningnan siyang pumasok sa kusina. Itinaas ang manggas, at kumantang masaya habang naghuhugas. Dapat aminin ko, perpekto ang ginawa niya. Maayos na nakatabi ang mga plato, at kinang na kinang ang lababo. Sandali akong nag-isip, mukhang mapagmahal ang batang ito. Pero nang lumabas ako sa sala, nakita ko si Lito na nakaupo. Nagkukulay ng mahigpit ang maliit na kamay sa krayon. Lumapit si Ava at naupo sa tabi niya. Pinupuri siya. Ang galing mo gumuhit, Lito. Ano yan? Ipapakita mo sa akin. Pero agad na binitawan ni Lito ang lapis at umatras ng may distress sa mukha, na parang banta si Ava. Tiningnan ako ni Ava at mabilis nang umiti ng sapilitan, na parang tinakpan ang awkward na sandali. Ang mahiyain ng batang ito, sabi niya sa paehong matamis na boses. Pero may kakaibang kumislap sa mata niya. Si Armando, samantala, ay hindi napansin ang anumang kakaiba. Abala siya sa pagbuhos ng alak, nagkukwento ng nakakatawang kwento sa trabaho, at malakas na tumatawa tuwing may joke si Ava. Natapos ang pagpapakilala ng lubos na nasiyahan ang anak ko. Hinintay si Ava sa pinto nang nakatitig lamang sa kanya na parang wala ng iba sa mundo. Naiwan akong nakatayo roon na may kakaibang pakiramdam sa puso, na parang may hindi tama. Lumipas ang panahon at unti-unting naging bahagi ng buhay namin si Ava. Isang umaga ng weekend, puno ng maliwanag na sikat ng araw sa Bulacan ang sala nang dumating si Ava, ngiting-ngiti. GNG, Santos, gusto ko sanang dalhin si Lito sa park ngayon. Pwedeng-pwede ba? Tanong niya, puno ng sigasig ang boses. Tiningnan ko si Lito, na nasa sahig naglalaro ng wooden blocks, blangko ang mukha. Sige, sigurado akong magugustuhan niya. Sagot ko, pinilit ng ngumiti. Kahit may bahid ng pagdududa sa loob ko, wala si Armando sa trabaho, at naisip ko na baka makabuti sa kanya ang sariwang hangin. Hinawakan ni Ava ang kamay ni Lito, at hinila siya papuntang pinto, habang tinitingnan ko silang umalis ng may kakaibang bigat sa puso. Nang bumalik sila, pumasok si Ava ng may tagumpay na ngiti. Sobrang enjoy niya. Hindi tumigil sa slide, at humingi pa ng isa pang ice cream. Kwento niya, puno ng excitement ang boses. Pero nang tiningnan ko si Lito, marumi ang damit niya ng tuyong putik sa asul na tela na ako mismo ang nagblend sa noong umaga. Tahimik siya na may hawak na laruan ng kotse nang walang sinasabi tungkol sa lakad nila. Naging masaya ka ba, anak? Tanong ko,
lumuhod para haplosan ang buhok niya. Tumango lang siya ng bahagya, nakaiwas ang tingin. Gusto ko siyang tanungin pa para malaman kung bakit tahimik siya. Pero nakialam si Ava sa kanyang matamis na boses. Sabi ko na nga ba, GNG, Santos, sobra niyang nagustuhan. Tumango ako, pero sa loob ko, nagsisimula ng mabuo ang maliit na piraso ng puzzle ng pagdududa. Sa ibang pagkakataon, habang nasa trabaho si Armando, biglang dumating si Ava nang walang paalam. Nasa kusina ako, naghahanda ng sinigang para sa tanghalian, nang marinig ko, siyang kausap si Lito sa sala. Sa una, mahina ang boses niya, pero biglang narinig ko ang matigas na salita. Tumigil ka nga, Lito. Huwag kang magkakalat. Malaki ka na, parang babi ka pa rin. Natigilan ako, nakatigil ang kamay ko sa sibuyas na hinihiwa ko, at may lamig na dumaloy sa katawan ko. Lumabas ako ng kusina, at agad na binago ni Ava ang tono niya. Naging matamis na parang walang nangyari. Ang talino talaga ni Lito. Tingnan mo ang matangkad na tower na nagawa niya. Sabi niya, itinuro ang wooden blocks na nilalaro ng bata nang may nagniningning ng ngiti. Pero nakipikit lang si Lito ng labi, at tiningnan ako na parang humihingi ng tulong. Pinilit kong ngumiti at sabi, magaling siya, pero sa loob ko, nagsisimula ng lumaki ang hindi mapalagay, na parang maliit na tinik na sumasaksak sa puso ko. Pinakalma ko ang sarili ko. Siguro hindi pa sanay sa bata. Lahat naman ay medyo clumsy sa una. Hindi ko malilimutan ang ikapitong kaarawan ni Lito. Si Lucia, ang ampon kong anak, ay buong umaga nagbake ng chocolate cake, paborito ni Lito. Nang dumating siya na may keke at nakasindiang kandila, sumigaw si Lito sa tuwa. Nagliwanag ang mata niya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Tita Lucia, paborito ko to, sigaw niya, tumakbo para yakapin siya. Ngumiti si Lucia, hinaplos ang buhok niya, at matamis na sinabi, gawa ko yan para sayo, anak. Kumain ka ng marami. Tiningnan ko sila ng mainit ang puso. Nararamdamang muling nagliyab ang apoy ng pamilya. Naroon din si Ava, pero tumapalok lang siya ng sapilitan. Nakatayo sa sulok ng may pagod na ngiti. Isang tapik lang sa balikat at, happy birthday, champ, ang regalo niya kay Lito. Nakita ko kung paano medyo lumiit si Lito. Iniiwasan ang tingin niya, at sumakit ulit ang puso ko. Gusto ko sanang magsalita, pero tumahimik ako. Sinabi ko sa sarili na huwag masyadong makialam. Sa ibang pagkakataon, dinala ni Armando sina Ava at Lito sa grocery. Naiwan ako sa bahay, pero nang bumalik sila, narinig ko si Ava na nagrereklamo ng naiinis. Nabitiwan ni Lito ang buong bag ng candy sa counter, at ako ang nagbayad. Ang clumsy talaga ng batang yon. Nagkunot ang noo ni Armando at pinagalitan ang anak. Lito, malaki ka na. Mag-ingat ka naman. Nakita ko si Lito na ibinaba ang ulo nang magkahawak ang kamay. At hinanap ako ng mata niya na parang humihingi ng tulong. Mabilis akong lumapit at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Huwag kang mag-alala, anak. Candy lang yon. Pero sa loob ko, hindi ko maiwasang magtaka kung bakit madaling magalit si Ava sa bata. Bakit hindi siya maging malambot tulad ni Maricel noon? Isang hapon nang sunduin ko si Lito sa school. Hinila ko ng teacher niya sa gilid at mahinang sinabi, GNG. Santos, kamakailan tahimik na tahimik si Lito at parang malayo ang tingin. May nangyayari ba sa bahay? Natigilan ako, pero pinilit kong ibaba ang bigat. Siguro po dahil sa mga pagbabago lang. GNG, Reyes. Huwag po kayong mag-alala. Pero pauwi, hinila ni Lito ang blouse ko at nanginginig na sinabi, Lola, ayoko nang umuwi kapag kasama si Tita Ava. Natigilan ako at lumuhod para tingnan ang malinaw niyang mata. Parang pinipiga ang puso ko. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Mahal ka ni Tita Ava, sabi ko. Pero pagkasabi ko pa lang, alam ko nang mali ako. Umiling si Lito nang may determinasyon sa mata. Hindi, Lola. Hindi niya ako mahal. Hinaplos ko ang buhok niya. Sinusubukang pakalmahin siya, pero sa loob ko, hindi ko maitanggi na totoo ang sinabi ng bata. Si Lucia, na malapit lang, ay narinig ang lahat. Tahimik siyang lumayo, pero nakita ko kung paano bahagyang gumalaw ang balikat niya, na parang pinipigilan ang buntong hininga. Lahat ng malilit na senyales, lahat ng iyon. Nakita ko, pero pinili kong balewalain. At dumating ang araw ng kasal ng anak ko. Noong hapon na iyon, ang ginintuang araw ng Maynila ay dumadaloy sa malalaking bintana. Binabad sa liwanag ang bulwagan, na parang gustong ipagdiwang ang masayang araw ng anak ko. Nakaupo ako sa mesa 8 kasama ang apo kong si Lito at si Lucia, ang ampon kong anak. Naglalaro si Lito ng pulang laruan niyang kotse. Bumubulong ng mahinang, vroom vroom. Tiningnan ko siya at napuno ng lambing ang puso ko.
Si Lucia, sa simpleng beige dress, ay naupo sa kabilang gilid. Paminsan-minsan yumuyuko, para may ibulong kay Lito ng may ngiti na kasing tamis ng umaga. Kumain ka pa ng kaunting tinapay, anak, sabi niya, binasag ang maliit na piraso para sa kanya. Ngumiti ako sa tanawing iyon. Nararamdamang may kaunting ginhawa sa puso ko. Kahit napakaraming sakit ang dinaanan ng pamilya namin, ang presensya ni Lucia at Lito ang palaging apoy na nagpapainit sa kaluluwa ko. Si Armando, ang anak ko, na nakadamit ng eleganteng navy blue suit, ay nag-ikot sa mga mesa, nag-iwan ng toast sa mga kamag-anak. Puno ng kaligayahan ang mukha niya. Ang nagniningning niyang ngiti ay parang gustong burahin ang mga madilim na taon pagkatapos mawala si Maricel. Tiningnan ko siya, may halo ng pagmamalaki at lungkot. Gusto ko sanang maniwala na nakahanap na siya ng bagong kaligayahan, na si Ava, ang nakakasilaw na bride sa wedding gown na puno ng beds, ay magbibigay sa kanya ng bagong tahanan. Pero tuwing nagtatama ang tingin namin ni Ava, na malakas na tumatawa sa harap ng kamera, hindi binibitawan ang baso ng alak, ay may maliit na tinik na sumasaksak sa puso ko. Masyadong perpekto ang ngiti niya, na parang maingat na maskara. Tumutugtog ang malamyos na melody ng jazz band. Nakihalo sa masiglang usapan ng mga bisita. Tahimik na gumagalaw ang mga waiter, naghahain ng appetizer, crispy crackers, mabangong cheese dip, at mga plato ng sariwang hipon na eleganteng pinalamutyan. Napansin ko na cracker lang ang kinuha ni Lito, at maingat na itinulak palayo ang plato ng hipon. Nagkunot ang noo ko at mahinang tinanong, "Hindi mo gusto ito, anak?" Umiling ang bata. Nakaiwas ang tingin na parang may tinatago. Gusto ko pa sanang tanungin, pero may malapit na kamag-anak na nakisali. Masayang sinabi, "Mabait naman si Lito, Betty. Tingnan mo kung gaano nakalaki." Ngumiti ako at sumagot, "Matalino na ang maliit na lalaki ko ngayon." Pero sa loob ko, hindi ko maiwasang mag-alala. Hindi pa nangyari na tanggihan ni Lito ang pagkain ng ganito kakaiba. Sa malayo, nakita ko ang tingin ni Ava sa mesa namin. Parang biglang humigpit ang ngiti sa labi niya sandali. Sapat lang para walang makapansin, bago siya tumalikod para mag-toast ulit sa ibang bisita. Pinilit. Kung itaboy ang hindi mapalagay, sinabi ko sa sarili na iniisip ko lang ng sobra. Pero bigla na lang nagbago ang lahat sa isang kisap mata. Si Lito, na naglalaro pa rin ng kotse, ay malakas na itinulak ito, at gumulong ang laruan sa sahig. Mabilis na yumuko ang bata para kunin ito, pero nakita ko siyang natigilan. Malaki ang mata, nakatitig sa isang bagay sa ilalim ng mesa. Yumuko ako para tanungin kung ano ang nangyayari nang hilahin ni Lito ang maliit na papel na nakatiklop ng apat nang nanginginig ang kamay at maputla ang mukha. Agad siyang yumakap sa kamay ko at bumulong ng nagmamadali. "Lola, alis na tayo. Please, ngayon na." Bumilis ang tibok ng puso ko na parang gustong lumabas sa dibdib ko. "Ano ba ang nangyayari, anak?" Tanong ko, pinilit na manatiling kalmado. Pero ang gulat na tingin ni Lito ay hindi ko na napigilan. Nanginginig, inulit niya ang tanong na nagpalamig ng dugo ko. "Hindi mo pa tiningnan sa ilalim ng mesa, di ba?" Parang malamig na kutsilyo ang salitang iyon na nagparalisa sa akin. Yumuko ako, itinaas ang puting mantel, at tiningnan ang madilim na espasyo sa ilalim ng mesa. Nakahiga ang maliit na papel katabi ng upuan niya. Walang kamalay-malay na bagay, pero puno ng banta. Kinuha ko ito nang nanginginig ang kamay. Nararamdamang lumiit ang mundo sa paligid ko. Iniwan lang kaming tatlo. Ako, si Lito, at ang nakakapangilabot na papel. Binuksan ko ito. Sapat ang liwanag ng kandila para mabasa ang nakasulat. Mesa 8, lagyan ng hipon ang serving ng bata. Ilang salita, pero parang kidlat na tumakbo sa buong katawan ko. Kusang napilipit ang papel sa kamay ko. Ang musika, ang tawa, lahat sa paligid ko ay parang lumubog sa bangin na hindi ko malabasan. Si Ava, sa nakakasilaw niyang wedding gown, ay patuloy na tumatawa sa isang sulok ng bulwagan. Itinataas ang baso para magtuos sa bisita, na parang walang bagay sa mundo ang makakabagabag sa kanya. Si Armando ay abala sa pagpapakuha ng litrato kasama ang mga katrabaho nang may nagniningning na ngiti na parang pinatutunayan na ito ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Pero sa akin, lahat sa bulwagan na iyon ay peking-peking. Isang kurtina na nagtatago ng kakilakilabot na katotohanan na natuklasan ko lang. Mahigpit kong pinisil ang papel. Nararamdamang sinusunog nito ang balat ko. Si Lito, ang apo na minamahal ko ng higit pa sa buhay ko, ay halos naging biktima ng masamang plano, sa araw pa ng kasal ng tatay niya. Humarap ako kay Lucia, ang ampon kong anak, na naupo sa tabi ni Lito. Puno ng pag-aalala ang mata niya nang makita ang ekspresyon ko. "Pangalagaan mo si Lito, please," sabi ko, pinilit na manatiling mahinahon.
Kahit alam kong hindi ko na maitago ang pagyanig ng boses ko. Tumango si Lucia, hinila si Lito palapit at niyakap ng mahigpit na parang pananggalang. Saan ka pupunta? Tanong niya ng mahina, pero puno ng pag-aalala. Umiling lang ako ng walang sagot, dahil hindi ko pa alam kung ano ang susunod na gagawin. Mabilis akong lumabas sa halway, mabigat ang mga paa ko, na parang may tingga, pero mabilis ang tibok ng puso ko, nag-udyok sa akin na kumilos. Malapit sa bar, may grupo ng mga waiter na nagkukwentuhan. Ang tawa nila ay parang masakit na kaibahan sa bagyo na nagngangalit sa loob ko. Nakilala ko si David, ang binatang nagdala ng pagkain sa mesa namin ng ilang beses. May mabait na mukha at magiliw na ngiti, pero sa sandaling iyon, hindi ko iyon mapansin. Lumapit ako ng diretso sa kanya, isinampal ang papel sa mukha niya, at tanong ko ng matigas ang boses, alam mo ba kung sino ang nagbigay nito? Tiningnan ni David ang papel, at agad nagbago ang mukha niya. Nawala ang masayang ngiti at naging gulat. Diyos ko, akin po tong papel. Nautal niya. Nanginginig ang kamay na parang gustong kunin ito sa akin. Isang babae po ang nagbigay sa akin. At nahulog ko ng walang sinasadya habang may dala akong tray. Ang mga salita niya ay parang sinag ng liwanag sa gitna ng gulo. Pero lalo akong nag-alala. Sino ang nagbigay sa'yo? Iginiit ko, halos sumigaw. Tuluyan nang nawala ang kontrol ko. Umatras si David, litong-lito. Hindi ko po alam ang pangalan niya, Ma'am. Sabi niya lang ibigay ko sa chef. Walang nakalagay kung sino ang nagpadala. Sumabog ang galit sa loob ko na parang apoy. Lalo pa, sabi ko, lumapit ako, nanginginig ang boses sa galit at takot. Alam mo ba, malubha ang allergy ng apo ko sa hipon. Isang piraso lang ay pwedeng pumatay sa kanya. Namutla si David, malaki ang mata sa gulat, at umiling ng mabilis. Ma'am, hindi ko po talaga alam. Sinunod ko lang ang nakasulat. Wala po akong alam. Parang nabali ang boses niya, na parang kasama rin siya sa bangungot na ito. Nagsimulang magbulungan ang ibang waiter. Tinitingnan ang isa't isa ng may pagtataka at pag-aalala. Pinisil ko ang papel sa kamay ko. Nararamdamang sinusunog nito ang balat ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sirain ang lahat. Pero alam kong hindi ko pwedeng hayaang manaig ang emosyon ko. Naghihintay sa akin si Lito. At kailangan ko siyang protektahan. Mula sa loob ng bulwagan, masayang inyanunsyo ng MC na maghanda na para sa main course. Ang boses niya ay parang malupit na paalala na nauubos na ang oras. At kung mag-atubili ako, may nakamamatay na bitag na naghihintay kay Lito. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang kontrolin ang pagyanig ng katawan ko. Alam kong hindi ako pwedeng manahimik. Kung hindi ako kikilos ngayon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Bumalik ako sa bulwagan ng hawak pa rin ang papel, bilang hindi may kakailang patunay ng masamang plano. Puno pa rin ng liwanag ng kandila ang bulwagan. At ang tugtugin ng jazz band ay nakihalo sa tawa ng mga bisita. Tahimik na naghahain ang mga waiter na main course. At ang amoy ng inihaw na karn at sabaw ay pumupuno sa hangin. Pero sa akin, lahat ay fake. Tiningnan ko si Lito, nakayakap kay Lucia. Ang malinaw niyang mata ay puno ng takot na nakatitig sa akin na parang ako lang ang kanlungan niya sa gitna ng bagyo. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Lito. Nararamdaman ang pagyanig ng daliri niya sa palat ko. At pagkatapos, na parang may hindi nakikita na puwersang nagtulak sa akin, bigla kong tumayo. Ang boses ko ay malinaw at matigas na umalingaw-ngaw sa ibabaw ng musika at usapan. Sandali lang po, bago tayo kumain, may dapat linawin ako. Tahimik ang buong bulwagan na parang tumigil ang oras. Lahat ng mata ay nakatuon sa mesa 8, kung saan nakatayo ako kasama si Lito sa tabi ko. At si Lucia na naupo ng may tibay sa mata. Tumigil ang tunog ng mga baso, nawala ang bulong-bulungan, at naririnig ko lang ang malakas na tibok ng puso ko sa dibdib. Itinaas ko ang papel. Ang nakasulat dito ay hindi maikakailang paratang. Sino ang sumulat nito na humihingi ng hipon sa pagkain ng bata sa mesa 8? Tanong ko, nanginginig ang boses sa galit, pero pinilit na maging malinaw at matalas. Nagsimulang magbulungan na parang maliit na alon sa tahimik na lawa. May mga bisita na nagtitinginan, umiiling ng may pagtataka at gulat. Nararamdaman ko ang tingin ni Lito sa akin na parang nagmamakaawa na protektahan siya. Tumakbo si Armando mula sa ibang mesa ng may ngiti, sa mukha na agad naging pag-alala nang makita ang ekspresyon ko. Nay, ano ba ito? Tanong niya, lubos na litong-lito. Hindi ko agad siya sinagot. Inilagay ko lang ang papel sa mesa at itinulak sa kanya. Basahin mo, sabi ko ng matigas ang boses, kahit magulo na sa loob ko. Kinuha ni Armando ang papel. Tiningnan niya ang mga salita. At nakita ko kung paano namutla ang mukha niya
at bahagyang nanginginig ang kamay. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Gulat na gulat. Tiningnan ako at pagkatapos si Lito, na parang hinintay ang lohikal na paliwanag. Si Ava, sa nakakasilaw niyang wedding gown, ay lumapit. Nakakunot ang noo ng may perpektong sapilitang gulat. Ano ba itong lahat? Parang biro lang, sabi niya ng mahina. Pero napansin ko ang kumislap ng gulat sa mata niya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hinawakan ng galit at takot ang puso ko. Malubha ang allergy ng apo ko sa hipon. Sabi ko, nanginginig ang boses sa galit. Hindi ito biro. Ito ay tangka sa pagbatay. Parang kulog ang mga salita ko. Inilubog ang bulwagan sa nakamamatay na katahimikan. May mga bibig ng bisita na bumukas sa gulat habang ang iba ay nagsimulang magbulungan. Ang mata ay gumagalaw mula sa akin kay Ava. Nagdawa si Ava ng sapilitan. Maskara para mapanatili ang kontrol. Pasensya na po, GNG, Santos, pero walang pangalan sa papel. Maniniwala po ba kayo sa kwento ng batang nakakita nito? Sabi niya ng may pangungutya. Sinusubukang gawing paranoid na matanda ako. May mga bisita na nagsimulang magduda. Baka mali lang ng akala. Sino ba ang gagawa ng ganoon sa kasalan? Kumulo ang dugo ko sa ugat. Ang tapang ni Ava ay halos magpawalang bisa sa akin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong punitin ang wedding gown na yon para ilantad ang katotohanan. Pero alam kong kailangan kong manatiling kalmado para kay Lito. Para sa pamilya ko. Biglang tumayo si Lucia. Mahigpit na yakap si Lito. Ang mata niya ay puno ng tibay na nakatitig kay Ava. Tama na, Ava. Malamig pero puno ng sakit ang boses niya, na parang hindi na niya mapigilan. Lumapit si Lucia at sinampal siya. Isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang tuyot at malakas na tunog ay sumira sa katahimikan at sa kasinungalingan. Lahat natigilan, pati ako. Inilagay ni Ava ang kamay sa pisngi. Malaki ang mata sa gulat. At pagkatapos ay humarap kay Armando, umiiyak. Nakikita mo, selos na selos siya, kaya ako inaatake. Ano pa ang ginawa ko para tratuhin ako ng ganito? Hindi umatras si Lucia. Nakakuyom ang kamao at paos ang boses sa galit. Ikaw lang ang masama rito. Gusto mong saktan ang walang muwang na bata sa sarili mong kasal. Parang kutsilyo ang mga salita niya na tumagas sa mabigat na hangin ng bulwagan. Nagsimulang magtuon ang tingin ng pagdududa kay Ava at nakita ko siyang natigilan. Nawala ang peke niyang ngiti. Walang galaw si Armando. Gumagalaw ang tingin niya mula sa akin kay Lucia at kay Ava na parang nahuli sa pagitan ng dalawang mundo. Lucia, pakalmahan mo. Sabi niya nang nanginginig ang boses. Pero alam ko na hindi na siya sigurado kung sino ang paniniwalaan. Lumaki ang bulungan ng mga bisita na parang alon na nagdadala ng lahat ng mata sa akin. Kay Ava at kay Lito, ang maliit kong apo, na nanginginig sa bisig ni Lucia. Pinilit ni Ava na panatilihin ang peke niyang kalmado. Pero nakita ko ang pagyanig ng kamay niya nang magsalita. Paninirang puri ito. Sigurado akong may naglagay niyang papel para sirain ang kasal namin. Matigas ang boses niya, pero napansin ko ang gula sa mata niya, na parang nagsisimula nang mawala ang perpekto niyang maskara. Hindi ko na matiis ang tapang niya. Sumabog ang galit sa loob ko, na parang apoy na sumunog sa lahat ng pasensya ko. Malakas kong hinampas ang mesa. Nanginginig ang mga baso. Tama na, sigaw ko ng malamig na boses na nagpatigil maging sa tugtugin ng jazz band. David, halika rito. Lumapit ang batang waiter na si David mula sa sulok. Maputla ang mukha sa takot. Gumagalaw ang mata niya sa gilid na parang nahuli sa pagitan ng katotohanan at ng bagyo na darating. Ipinakita ko sa kanya ang papel. Nanginginig pero matigas ang boses ko. Patunayan mo. Ito ba ang papel na ibinigay sa'yo? Paulit-ulit na tumango si David. Nauutal. Opo, ma'am, ito po. Isang babae po sa kabilang mesa ang nagbigay sa akin. At nahulog ko ng walang sinasadya habang may dala akong tray. Ibinaba niya ang ulo na parang gustong iwasan ang tingin ko. Pakiramdam ko kumukulo ang dugo ko. Pero pinilit kong manatiling kalmado dahil alam kong lahat sa bulwagan ay nanonood. Mabilis na nakialam si Ava ng matigas, halos desperadong boses. Nagkakamali ka. Wala akong alam diyan. Pero bago pa siya makasagot, narinig ang mahinang boses na puno ng sakit mula sa likod. Si Gloria, ang nakababatang kapatid ni Ava, ay umiyak ng malakas at tumayo mula sa upuan niya. Hindi si Ate Ava ang nagbigay sa akin ng papel na yon, sabi ng dalaga, nanginginig habang tumutulo ang luha sa pisngi niya. Siya ang nagsabi sa akin na ibigay ko sa waiter. Sumpa ko, hindi ko alam kung ano ang laman. Isang bulungan ng gulat ang kumalat sa bulwagan. Diyos ko, hindi ko akalain. Paano nangyari ito? Tiningnan ko si Gloria at lumambot ang puso ko.
18 pa lang siya. Pula ang mata at puno ng gulat na parang nahuli rin siya sa bangungot na ito. Bigla na lumingon si Ava at sinigawan ang kapatid. Ang mukha ay puno ng galit. Tumahimik ka, Gloria. Paano mo nagawang gumawa ng kasinungalingan para saktan ang sarili mong kapatid? Matigas ang boses niya. Pero nakita ko ang pagyanig ng labi niya na parang pinipilit itago ang katotohanan. Umatras si Gloria, nanginginig mula ulo hanggang paa, at sinabi sa gitna ng higbi, "Hindi ako nagsisinungaling, ete. Ginawa ko lang ang sinabi mo." Parang punyal ang mga salita niya na tumusok sa kasinungalingan ni Ava. Iniwan ang buong bulwagan sa gulat. Isang matandang kamag-anak ang umiling. Paos ang boses. Paano hindi man lang pinatawad ang walang muwang na bata? Sa gitna ng gulo, lumapit si Lucia, mahigpit na yakap si Lito, at malamig na sinabi, "Kung patuloy mong itatanggi, pwede nating ipatingin ang security camera sa bulwagan. Mabilis lang malilinaw ang lahat." Parang bato. Ang mga salita niya na nagdulot ng alon ng gulat. Namutla ang mukha ni Ava, humigpit ang labi, at desperadong humanap ng lunas ang mata niya. Pero wala ng lunas. Walang naiba pang sinabi, at para sa akin, ang katahimikang iyon ang pinakamalakas na pag-amin niya. Natigilan si Armando, nanginginig ang kamay sa balikat ni Lito. Tiningnan ng may gulat ang babaeng tinawag pa niyang asawa, si Ava. Nabali ang boses niya na parang sinusubukang kumapit sa pag-asang malilang ang lahat. Pero ang tingin niya, na gumagalaw mula sa papel kay Lito, ay nagsasabi na ng lahat. Nakita ko kung paano nasira ang puso niya. Katulad ng sa akin nang matuklasan ko ang plano. Isang tiyo ang tumayo at umiling, disgusted. Hindi ka panipaniwala. Ganito kasama sa araw ng pagdiriwang. Nanginginig ang boses niya na parang pinipigilan ang galit. Pagkatapos ng hamon ni Lucia tungkol sa security camera, nakamamatay na katahimikan ang sumakop sa bulwagan. Si Ava, ang babaeng sinubukan ko pa noon na tanggapin bilang bahagi ng pamilya, ay nakatayo roon, maputla ang mukha at nakapikit ang labi, humanap ng huling dahilan. Pero nakalantad na ang katotohanan, at wala na siyang takbuhan. Si Armando, ang anak ko, ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Tensyonado ang mukha at pula ang mata, at tinanong, "Ava, sabihin mo ang totoo." "Totoo ba?" Nanginginig ang boses niya na parang nagmamakaawa ng kaunting pag-asa na malilang ang lahat. Pero alam ko sa kaibuturan niya, nararamdaman na rin niya ang masakit na katotohanan. Umatras si Ava, sinusubukang pilitin ang baluktot ng ngiti. Pero ipinagkanulo siya ng mata niya sa gulat. "Hindi mo ako pinaniniwalaan," sabi niya ng paos, na parang sinusubukang kumapit sa huling patak ng tiwala ni Armando. "Plano nila ito lahat. Wala akong ginawa." Pero mahina ang mga salita niya, na parang hangin na malapit ng mamatay bago dumating ang bagyo. Tiningnan ko siya, mabigat ang puso sa galit at sakit. Ang babaeng akala ko ay magdadala ng kaligayahan sa anak ko, ay nakatayo na ngayon sa harap ko na parang estranghero, isang panganib na hindi ko nakita noon. Si Lucia, ang ampon kong anak, ay ipinatong ang kamay sa balikat ni Armando at sinabi ng pinipigilan ang boses. Halos mamatay si Lito dahil sa babaeng ito. Matulis na parang kutsilyo ang mga salita niya. Desperadong sumigaw si Ava, "Tumahimik ka. Selos ka lang na intruder." Pero hindi gumalaw si Lucia. Nanginginig siya sa galit, pero matatag na parang pananggalang kay Lito. "Paano mo nasabing selos ako?" Malamig na sagot ni Lucia. "Tingnan mo itong bata sa mata at sabihing hindi mo sinubukang saktan siya." Yumakap si Lito sa akin. Mahigpit ang maliit na kamay sa akin na parang natatakot siyang madala sa bangungot na iyon. Nagsimulang tumayo ang mga bisita. Tuluyan nang nasira ang masayang kapaligiran. Isang kamag-anak namin, si G. Cruz, ay hinampas ang mesa ng may galit. "Kahiya-hiya ito. Hindi natin ito pwedeng palampasin." Naririnig ang bulungan ng pagsang-ayon na parang alon na lumalaki, at nilulunod si Ava sa tingin ng lahat na puno ng paghama. Si Armando, nahuli sa pagitan ng katotohanan at pag-ibig, ay sumigaw, paos ang boses sa sakit at galit. "Anak ko si Lito. Sinubukan mong patayin ang anak ko sa sarili nating kasal." Parang direktang saksak sa puso ni Ava ang mga salita niya. At nakita ko siyang umiyak ng malakas. Pero alam ko, hindi yon luha ng pagsisisi, kundi ng pagkakadiskubre. Inilagay ko ang papel sa mesa at matigas na sinabi, "Kung sino man ang susubok na saktan ang apo ko, hindi na kailanman makakalakad sa pamilyang ito." Malinaw at matigas ang mga salita ko, na parang hatol. Tumingala si Ava, puno ng apoy ang mata, pero nakita ko ang pagkatalo sa tingin niya. Natalo na siya hindi lang sa akin, kundi sa katotohanan. Lumapit ang security ng hotel at magalang pero matigas na hiniling kay Ava na umalis sa bulwagan. "Ma'am,
Sumama po kayo sa amin, sabi ng isa sa malamig na boses. Umatras si Ava na humanap ng tulong, pero walang sumama sa kanya. Maraming bisita ang umiling, iniwan ang kalahating baso at nagbuntong hininga ng may pagkabigo. Hindi ka panipaniwala, bulong ng isa. Paano magiging ganito kasama? Sabi ng isa pa, gulat na gulat. Nakatayo si Armando, nakapatong ang kamay sa ulo na parang sinusubukang pigilan ang pagbagsak ng mundo niya. At pagkatapos, na parang wala na siyang lakas na tumayo, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Lito. Pausang boses, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak, dahil hindi kita naprotektahan. Nakita ko ang luha na tumulo sa pisngi niya, at nararamdaman ko ang pagkasira ng puso ko sa dalawa. Tinulungan ko si Armando na tumayo, pinisil ang balikat niya, at sinabi ko ng malubha pero may tiwala ang boses, mabuti na lang, napigilan natin ito sa tamang oras. Kailangang matapos na dito at ngayon ang peking kaligayahang ito. Tiningnan ko si Ava, na inilalabas na sa gitna ng tingin ng paghamak, at sa puso ko, alam kong hindi siya kailanman naging at hindi kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng bangungot na kasalan, ang pamilya namin ay nahuli sa tahimik na bagyo kung saan dumudugo pa ang mga sugat at lumulutang pa ang mga tanong na walang sagot sa hangin. Pakiramdam ko ay bagong gising mula sa bangungot kung saan halos mawala ko si Lito. Ang apo na minamahal ko ng higit pa sa buhay ko. Kumalat kahit saan ang kwento ng nabigong kasal. Mula sa maliit na subdivision sa Maynila hanggang sa usapan ng malalayong kamag-anak. Hindi tumitigil ang telepono sa bahay. May nagsisi kay Armando sa bulag na pagtitiwala kay Ava. May nakikiramay kay Lito, ang walang muwang na bata na halos naging biktima ng masamang plano. Pero sa akin, bawat tawag ay masakit na paalala lang ng dinaanan namin. Naging tahimik si Armando pagkatapos ng nangyari. Hindi na siya ang nagniningning na lalaki sa navy blue suit noong kasal. Sa halip, ihahatid at susunduin niya si Lito sa school araw-araw ng tahimik. Puno ng sakit at pagkakasala ang tingin. Ang pangalan ni Ava, na parang sumpa, ay hindi na binabanggit sa bahay. Tiningnan ko si Armando ng masakit ang puso, pero alam kong kailangan niya ng oras para gumaling, para hanapin ulit ang sarili pagkatapos mabiktima ng pagtataksil na minahal niya. Hindi ko siya sinisisi, dahil naiintindihan ko na nakakapagbulag ang pag-ibig. Pero alam ko rin na kailangang bumangon ang pamilya namin mula sa abo. Patuloy kong inaalagaan si Lito tulad noong nawala si Maricel. Niluluto ko ang paborito niyang cheesy pasta o malambot na leche flan. Sinusubukang ibalik sa kanya ang pakiramdam ng kaligtasan. Pero sino talaga ang nagpagaling sa kaluluwa ni Lito? Hindi ako, kundi si Lucia, ang ampon kong anak. Tuwing umaga, maingat niyang inihahanda ang baon niya sa school. Maingat na pinipili ang pagkain na walang hipon o anumang makakasama sa kanya. Minsan ay nagsusulat pa siya ng maliit na note para sa teacher na nagpapaliwanag ng allergy ni Lito, kasama ang ngiting mukha na iginuhit ng crayon na sobrang gusto niya. Tita Lucia, ang galing mo gumuhit, sigaw ni Lito tuwing binubuksan ang lunchbox. At nakikita ko ang pagliwanag ng mata niya na parang bumabalik ang bahagi ng pagiging bata niya. Tuwing hapon, dinadala ni Lucia si Lito sa malapit na park. Pinapanood ko sila mula sa malayo. Nakikita kung paano niya tinuturuan lumipad ng saranggola. Ipinapakita kung paano hawakan ang sinulid para lumipad ito ng mataas. Minsan nahulog si Lito sa slide, at tumakbo si Lucia sa kanya, binuhat, pinagpagan ng alikabok sa damit, at bumulong, sige lang, anak. Nandito ako. Umalingaw-ngaw ang malinaw na tawa ni Lito. Tunog na akala ko na wala na magpakailanman. At ngayon ay parang gamot sa puso ko. Tiningnan ko si Lucia nang may walang hanggang pasasalamat. Dahil hindi lang siya kapatid sa kanya, kundi parang pangalawang ina na pumupuno sa puwang na iniwan ni Maricel. Isang gabi ng mataas ang lagnat ni Lito. Nakita ko si Lucia na nagbantay buong gabi sa tabi niya. Naupo siya sa upuan sa tabi ng kama na naglalagay ng basang tela sa noo niya, habang tahimik na kinukwento ang kwento ng matapang na maya na lumipad sa gitna ng bagyo. Nakatayo ako sa pinto na nanonood ng tahimik. At napansin ko na matagal na nakatingin si Armando kay Lucia. Malalim na tingin na puno ng pasasalamat at pagsisisi. Na parang napapansin niya ang bagay na matagal niyang hindi pinansin. Walang sinabi. Tahimik lang akong umatras. Binigyan sila ng espasyo. Pero sa puso ko, nagsimula akong umasa na baka may liwanag sa dulo ng madilim na tunnel ng pamilya namin. Isang gabi sa bihirang hapunan na magkakasama kaming lahat sa mesa na may mainit na pasta na inihanda ko. Biglang tumingala si Lito. Ang malinaw niyang mata ay nakatitig kay Lucia. Gusto ko si Tita Lucia ang maging nanay ko. Sabi niya ng mahina, pero malinaw na parang matagal na niyang pinag-iisipan.
Tahimik ang lahat sa mesa. Namula si Lucia at ibinaba ang ulo. Mahigpit ang hawak sa kutsara na parang itinatago ang hiya niya. Natigilan si Armando nang may luha sa mata na parang hinawakan ni Lito ang malalim na bahagi ng puso niya. Ngumiti ako. Ipinatong ko ang kamay ko sa balikat ni Armando at sinabi ng mainit ang boses. Ang tunay na kaligayahan, anak, ay hindi galing sa nakakasilaw na wedding gown, kundi sa tapat na puso na marunong magmahal. Tiningnan ako ni Armando, pagkatapos si Lucia, at nakita ko ang maliit na spark ng pag-asa na nagliwanag sa mata niya. Lumipas ang panahon at tuluyan nang nawala si Ava sa buhay namin na parang nakalipas na nakakalason na hangin. Naging masaya uling bata si Lito. Palaging nakadikit kay Lucia na may pulang laruan niyang kotse at ang drawing na ginawa niya para sa kanya. Nakikita ko siyang tumatakbo at naglalaro sa bakuran. Nararamdamang lubos ang ginhawa. Pero may kaunting kirot pa rin. Iniisip ang lahat ng dinaanan niya. Isang araw, hinawakan ni Armando ang kamay ni Lucia. Bigla siyang humarap sa akin sa sala at sinabi ng nanginginig pero matigas ang boses. Nay, alam kong nagkamali ako. Nabubulagan ako. Nilagay ko sa panganib si Lito. Pero sa pagkakataong ito, ayoko nang pakawalan ang taong talagang nandyan para sa pamilya namin. Ibinaba ni Lucia ang ulo nang namumula ang pisngi. Pero nakita ko ang nagniningning ng ngiti sa labi niya. Tumango ako habang tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ko. Anak, ang gusto ko lang ay maging masaya kayo ni Lito. Sabi ko ng paos. Noong gabing iyon, pagkatapos matulog ni Lito, naupo ako sa bintana. Tinitingnan ang pilak na buwan na nakabitin sa tahimik na kalye. Ang malambot nitong liwanag ay parang paalala na kahit napakaraming madilim na araw ang dinaanan ng pamilya namin, palaging may paraan ang liwanag para makapasok. Bumulong ako sa sarili ko. Ang pamilya ay hindi laging galing sa dugo. Minsan ay pinipili sa pag-ibig at tapang. Pagkatapos ng malagim na kasal na iyon, talagang nagsimula ang bagong kabanata na puno ng liwanag para sa pamilya namin. Tiningnan ko ang bakuran kung saan naroon pa ang saranggola na nilipad ni Lucia at Lito noong nakaraang araw. At alam ko na kahit hindi kailanman ganap na gagaling ang mga lumang sugat, magpapatuloy kaming magkasama sa pag-ibig at lakas bilang sandigan namin. Pagkatapos ng lahat ng ito, naintindihan ko ang isang napakahalagang bagay. Na sa buhay ay may mga pagkawala na hindi na mababawi, mga pagtataksil na sumisira sa puso. Pero ang tapat na pag-ibig ang laging magiging liwanag na tumuturo sa daan. Ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng mga pinili, ng tapang na magtanggol sa isa't isa mula sa dilim at panganib. Ito ay sakripisyo at tunay na pagmamahal na nagdudulot ng walang hanggang kaligayahan, hindi ang mga huwad na anyo. Gusto kong tandaan ng lahat na makinig kayo. Kailangang hayaan ninyong gabayan kayo ng inyong puso, dahil minsan, ang maliit na pagpansin ay makakapagligtas ng buhay. At ang kabutihan ang nag-aalis sa atin sa mga gabing tila walang katapusan. Ang kwentong narinig ninyo ay binago ang mga pangalan at lugar para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong kasali. Hindi namin ito ikinukwento para husgahan, kundi nang may pag-asang may makikinig at titigil para mag-isip. Ilang ina ang tahimik na nagdurusa sa loob mismo ng kanilang tahanan. Totoo kong nagtataka, kung kayo ang nasa lugar ko, ano ang gagawin ninyo? Pipiliin ba ninyo ang katahimikan para mapanatili ang kapayapaan, o maglalakas loob kayong harapin ang lahat para maibalik ang inyong sariling boses? Gusto ko talagang malaman ang opinyon ninyo, dahil bawat kwento ay maaring maging kandila na magbibigay liwanag sa daan ng iba. Laging pinagpapala tayo ng Diyos at tiyak akong ang tapang ang magdadala sa atin sa mas magandang bukas. Samantala, sa huling screen, iwanan ko kayo ng dalawa sa mga paboritong kwento ng channel. Tiyak na mabibigla kayo.